Sara Diskaya. Alam niyo, sa totoo lang, kapag pangalang Sara talaga, no, may ano talaga, kakaiba. Pag pangalang Sara, kung hindi magnanakaw, kung hindi kawatan, manlilinlang, manloloko, di ba? Kapag Sara ang pangalan. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, yung arrow Ken, press mo lang para umikot. Arrow ba? May arrow ba yan? Hindi kasi umiikot eh. Dakila. Mega love shout out po. Nako, mga kababayan. Kasi pag i-double tap ko yung screen, ayan, i-press ko lang. Ayan. So, hindi siya nakikita eh. Oo, ayan. New haircut. Hindi po, nilagyan ko lang po siya ng pang-ipit, mga kababayan. No? Hindi po ako si Sam Versosa, ha? So, ayun, mga kababayan, kung napansin ninyo kay Sara Diskaya, sinabun po siya kahapon sa Senado at tinanong kung ilan yung kanyang mga luxury cars. Kita nyo ha? Yung kanyang mga luxury cars ay, sabi nga niya sa interview ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez, na almost 40. Yeah? 40 daw ang kanyang luxury cars. Yeah? Like po tayo mga kababayan. 40 daw po lahat ang kanyang luxury cars. O mga DDS, mamaya, pag-usapan natin yan inyong puunin nyo. So ngayon, Ma'am Ana Estrabon, hello po. And kay Paz Lopez, hello po. And kay Ma'am Viva OFW, ayan, Lizard Lito. And kay Arthur de la Cruz. And big love shout out po. So ang sabi niya mga kababayan, 40 daw doon sa interview ni Julius Babaw at ni Corina. Yeah? Ngayon mga kababayan, nung pagdating na doon sa Senado, nagulat ang lahat na ang sabi niya ay 28 lang daw. Sabi ko, hala, paano nangyari yun? Nung pinagsikat niya doon sa vlog ni Julius at ni Corina, kasi tumakbo nga siyang mayor noon, nung kinalaban niya si Soto, si Vico, 40 ang kanyang sports car. So ngayon mga kababayan, nagugulat ako, naging 28 na lang. Ma'am Maria Fe, hello po. And kay Ma'am Zoe. Naging 28 na lang. So, speaking of 28 mga kababayan, mas lalo kayong magulat ngayon. Bakit? Noong pinuntahan ito ng Bureau of Custom or BOC, no, or BOC. Yeah? Norma Manalang, hello po ma'am, and kay M. Scords. Ayan. Noong pinuntahan ito ng Bureau of Customs, nawala ang 10. Di ba? Mga kababayan, nagulat kayo. Noong tinanong ito sa Senado, yung 40 naging 28. Ngayon, nung pinuntahan ito ng Bureau of Customs, nawala ang 10. Yung 28, 18 na lang. Tapos may naidagdag, ibang kotse. Nawala doon sa listahan, ibang kotse ang nandoon, napalit. Biruin ninyo doon sa interview, sinungaling talaga siya. Bakit? Kaya buti na nga lang, hindi siya nanalong mayor. Kasi kung siya ang nanalong mayor nung midterm election, ay putang ina. Yung 600 million halaga niya na bahay, harap na bahay yun, 2 bahay yun magkaharap. Nako, maloloka kayo. Baka magiging 6 na yung bahay dyan magkadikit. Nakawawa kay mga taga-Pasig kung si Diskaya ang nanalong mayor. Kasi bakit? Ang kanyang interview kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez, 40 ang kanyang luxury cars. 40. Noong in-interview sa Senado, naging 28. Ngayon, nung pinuntahan ng Bureau of Customs, naging 18 na lang, nawala ang 10. Naku po, patay. May napansin ako sa'yo, kamukha mo si Sam Versosa. Kaya nga sabi ko, hindi ako si Sam Versosa, ha? Kaya nagaganito ako kasi alam ko kasi si Sam Versosa mahilig sa sports car. Kaya pinag-usapan natin luxury cars. Sabi ko sa inyo mga taga-Pasig, kawawa talaga kayo kung si Sara Diskaya ang nanalo. Ito pa, sunod mga kababayan. Ipakita ko sa inyo nagugulat ngayon ang Bureau of Customs, mga kababayan, na nawawala. Diyos mio Marimar, nasaan kaya napunta? Ilang mga luxury cars ay missing. Nawawala yung mga luxury cars.
Ang sabi doon sa interview ni Julius Babaw at ni Corina, 40. Pagdating sa Senado, 28. Nung pinuntahan ng Bureau of Customs, 18 na lang. Nawala 10. Nako po. My God, mga kababayan. So ito po, DZMM. Balita ito ng DZMM ha. May ads lang. Wait lang mga kababayan. Pero binalik naman daw. Hindi nga Ma'am Marlene eh. Sa 40 nga, yung 28. Nawala yung 10, tapos binalik, kulang pa rin. 28 na lang yung 40. Saan napunta yung ano? Saan napunta yung 12? Diyos mio Marimar. Ay ads lang. Kaya, Diyos mio Marimar. 10 sa 12 luxury cars ng pamilya Diskaya na nasa search warrant ng Bureau of Customs ang nawawala. Nako! Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Kita Marlene. nyo. Jeff at Rica, sa mga oras na ito ay nasa labas ako mismo ng construction firm ng St. Gerard Construction ng pamilya Diskaya. Pero kanina nga, 2 lamang mula doon sa 12 luxury cars ang naabutan ng mga tuwa ng Bureau of Customs dito sa bahagi ng Pasig. Ibig sabihin, may 10 nawawala na luxury vehicle na mga Diskaya na hindi nadatna ng mga otoridad dito sa lugar. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Pumoseno, 12 lang at hindi 28 luxury vehicles ang nasasabit na kanyang search warrant dahil ito lang anya ang mayroong concern sa BOC. Limitado ang kilos ng media kanina nang nagpunta dito sa loob ng compound. Pero ayon kay Pumoseno, bukod doon sa 2 luxury cars na naabutan na bahagi ng kanilang search warrant, Yes ay po, mayroon pang isang Ma'am luxury Arlene. vehicle ang nakita na hindi kasama doon sa listahan ng BOC. Nakita ninyo? Nawala yung 10, pero may isang bagong sasakyan na nailagay na hindi naman kasali doon sa listahan. So ibig sabihin, bukod sa 40 na yan, na 28 na lang, tas nawala ang 10, parang pinalitan yata nila. Siguro yung mga mamahaling sasakyan, pinalitan siguro nila yung mga medyo mura-mura lang. Kasi bakit nawala? Tapos merong naipalit na iba. Kasi kung naalala ninyo, ang Mercedes ni Diskaya ay G-Wagon. Pag sinabi natin G-Wagon Mercedes-Benz, yan po yung katulad sa sasakyan ni Don Sulweta at ni Coco Martin. Ang pumalit na Mercedes ngayon ay nagiging kotse na. Hindi na yung G-Wagon. Ang ibig sabihin kasi yung G-Wagon parang square, parang jeep. Yung mamahalin, yung may gulong sa likod. Kita nyo? Ang pumalit mga kababayan ay ibang Mercedes na. Nako po mga kababayan. Tinago nila yung mga mahal, pinalit nila yung mga luma-luma. Siguro. Ngayon kasi i-check tayo. Sige, palitan muna natin yung itong 10. Palitan natin yung medyo Kaya nagulat kayo mga kababayan. Nawawala. Diyos mio Marimar. 2 lang sa 12 luxury cars na nasa warrant ang inabutan ng customs. Nako po, eto pa. Ito mga kababayan. Bantay ka ba ng Bayan Flood Control? Ito po yung ABS GMA. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iilan lang ang mga mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya na dinatna ng Bureau of Customs sa kanilang compound sa Pasig ngayong araw. Sa 12 luxury cars na nasa warrant, 2 lamang ang inabutan. Git ng mga Diskaya, ligal lahat ng kanilang sasakyan at walang itinatago. Pero sa impormasyong nakuha ng isang senador, 80 ang mga sasakyan ng pamilya at 4 dyan ang luxury car. According sa balita, 80 ang sasakyan nila. 40 peraso ang luxury cars. Pero ang inamin ni Sara sa Senado, hindi daw 40, kundi 28. So, kung 80 ang kanilang sasakyan, kasi 2 bahay yan mga kababayan, magkaharap. Kung 80 lahat ang kanilang sasakyan, 40 ang luxury. So 40 ang normal lang. Mga kababayan, wala naman pong sasakyan ngayon mga kababayan na bibili sila. Malamang sa malamang, mga 2 million, 3 million pataas yan. Million ang ang presyo niyan. Hindi 100,000 lang. Million yan. O sabihin natin yung 40 normal lang. Yung 40 puro luxury.
Ngayon mga kababayan, ang nadatna ng customs doon, 2 na lang. Nawala ang 10. Oh, di ba ang sabi 28? Yeah, kita ninyo? Grabe, mga kababayan. Ito mga kababayan na, speaking of Diskaya, sa nangyari sa atin ngayon, nangyari din po sa Indonesia. Buti nga kay Diskaya mga kababayan, hindi kinuha ng taong bayan. Sa Indonesia mga kababayan, inakyat ng taong bayan yung bahay ng judge. Na grabe din, parang Diskaya din ang datingan. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Oh, buti yung kay Sara Diskaya at sa Diskaya family, yung mga bahay at mga ari-arian nila, yung mga sasakyan nila, hindi kinuha ng taong bayan. Yung doon sa Indonesia, kung mapanood ninyo, ito, sinugod nila. Oo, sinugod nila, pinagbabasag nila, kinuha nila yung mga mamahaling relo, kinuha nila yung mga kung ano-anong mga bagay na dapat nilang pakinabangan. Pasalamat nga itong si Diskaya, mga kababayan, na tawag dito, hindi inakyat. Wait lang ha, mga kababayan. Sa Indonesia, grabe. Ito ha, i-search ko muna, mga kababayan, para maano ninyo ha. Kasi kakaiba yung sa Indonesia. Sa Indonesia talaga, kung mapanood ninyo mga kababayan, talagang magugulat kayo. Ito, mga kababayan. Ito. Indonesia. Judge. Lawyer ba yun? Luxury. Actually, mga kababayan, kanina napanood ko talaga namang... This is a tour of the most expensive house in Indonesia. My home. I'll show you all my Ito cars siya. at the end. I live in a 150 million rupiah mansion in Menteng. Hindi to. Ito siya, ito. Kita nyo? Ayan siya. Ayan siya, mga kababayan. May mga ganyan siya. Mamahalin sa loob ng bahay niya. Ngayon, tignan nyo. Kinuha, inakyat, nilusob. Kasi grabing korupsyon. Kita ninyo sa Indonesia, napapagod na ang tao. Ayan, may relo pa siyang Richard Mille. Ini apa nih? RM. Oh, ini sekarang 11.3. Sekarang May mga relo siyang mamahalin lahat. Sa Indonesia, sinugod. Inakyat. Ayan, pinagyabang nung judge ata to or lawyer, na 35,000, ayan, Richard Mille na relo. Ayan. Ceramic furnish. Kita nyo, ayan, pinagsusunog nila yung mga sports car, mga luxury cars, mga kababayan. Kita nyo. Sa higit 100. Mga kababayan. Wala, ito siya. Catat nih, orang yang cuma mental dengan bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Nama Ayan Ahmad siya. Sahroni kembali bikin heboh. Bukan karena koleksi supercarnya, tapi Ayan, karena may mga ucapannya supercars. sendiri. Yeah. Edwin, Wakil Ketua Komisi 3. Buti nga mga kababayan, dito si Sara Diskaya, yung mga luxury cars niya, hindi kinuha ng taong bayan, pinagbabasag. Sinugod sila, niransak sila doon sa Indonesia. Dapat nga ipinasok yan eh. Dapat nga binawi yan, kay pera natin yan eh. Sobrang galit ng mga Indonesian sa kurap nilang opisyal, sabi ni Ma'am Elena Garcia. Kita ninyo, pagod din ang Indonesia. Pilipinas pa kaya? Iba kasi dito sa Pilipinas eh. Nakikita mo na nagnakaw na ipagtanggol pa ng kapwa niya politisyan. Doon sa Indonesia, nako, papasukin ka, susunugin, pagpabasagin. Yung mga sports car, kinuha yung mga relo, mga damit, mga mamahaling bag, niransak nila. Yung bahay ng mga politician na mga kawatan. Kita ninyo. Dapat, alam niyo mga kababayan na, sa totoo lang kung walang mangyari dyan, ako, ayaw ko naman manguna, ayaw ko manghikayat, kung walang mangyari dyan sa flood control na yan, dapat ransakin natin yung mga magnanakaw. Kunin natin yung mga ginamit nila, yung mga milyones na halaga ng mga luxury items nila. Pagbabawiin dapat ng taong bayan yan. Kasi wala eh. Pag idaan natin dyan sa hiring-hiring sa Senado, hiring-hiring sa Kongreso, walang mangyayari eh.
Pwede nating gawin yan, mga kababayan. O, sino pang magkaso sa atin kung napatunayan naman talagang magnanakaw? Kasi katulad kay Janet Napoles, nakulong. Nabalik ba ang pera? Wala. O katulad kay Diskaya, sabihin natin, ikulong yan siya, makasuhan yan siya. Paano natin mababalik sa atin yung mga pinagbibili nila na ang mamahal halaga? Milyon ang pinag-usapan dun sa halaga ng mga sasakyan. Kaya dapat nga, mga kababayan, ransakin na yan eh. Yeah. Kasi harap-harapang pagnanakaw na yan, no? Kung doon nga sa Senado, sabi kay Diskaya, hindi ka ba naawa? Pera ng taong bayan yan. Pera ng mga taxpayer yan. Tapos nabubuhay ka ng lavish. Yeah? Dapat nga pupuntahan na yan eh. Dapat ransakin na yan eh. Di ba? Ma'am Rosario Vicin, hello po. Dapat nga ransakin na yan kasi Senado na mismo nagsabi, grabe ka. Grabe ka, nabubuhay ka mula sa tao, sa pera ng taong bayan. Di ba? Kung tutuusin, pera ng tao yan. Dapat nga, niransak na yan. Kukunin na yan doon. Agawin na lahat yan kung anong meron siya. Di ba? Kasi mahirap, mga kababayan, kung gagiging ganito na lang tayo. Tingnan ninyo. Ilang mga Pilipino naghihirapan, nagtatrabaho, pumapasok, ulan, baha. Tapos, absinan ka, didakan ka pa sa sahod kasi hindi ka nakapasok kasi baha. O kasi hindi naman din lahat ng lugar sa Maynila, binabaha. Yung iba hindi. So, nakakapasok yung iba. Yeah. Dapat nga, pag mga ganyan, kukunin na natin yung atin eh. Pera natin yan eh. Di ba? Kung ako sa inyo taga-Pasig, ransakin nyo yan. Kung malapit lang ako dyan, una din ako raransak dyan eh. Pera natin yan. Kita ninyo, yung mga anak ng pag maawol pa, Ma'am Suwi, pag minalas. Kita nyo mga anak ng kongresista, tignan mo yung yung pangalan ng Ko? Lumipad na ng Amerika. Tapos nag-off ba doon ng social media para hindi ma-stress? Kita ninyo? Tapos tignan ninyo, nagbibiding sila lang parang nagpapadjent, luto ang laban. Bakit? Siyam ka construction company. Tapos magbibiding ka dyan sa DPWH. Kahit sino mapasok dun, isa lang may-ari. Kasi Siyam ang construction company niya. Iba-ibang pangalan, siya lang may-ari. Bilyon-bilyon ang kinuggob nila. Trilyon ang nawawala sa atin. Dapat, sa totoo lang mga kababayan, ganun ang gawin. Katulad sa ginawa dito sa Indonesia, niransak yung bahay. Kasi wala eh. Kasi pagka makinig tayo dyan sa hiring-hiring na yan, investigasyon na yan, matatabunan yan. Walang mangyayari dyan. Mauuwi lang sa thank you yan. I-press yung kayamanan. Sinong makikinabang? Gobyerno. Pagdating sa gobyerno, nanakawin lang din yan. Hindi naman po pwede yung mga sports car na yan, mga luxury cars na yan. Anong gagawin mo yan? Yan yung ipagtayo mo doon? Ilang mga flood control doon na bumigay? Idikit mo yung mga sports car doon, mga luxury cars. Pag ibenta ng gobyerno niya, sinong bibili yan? Mahal na yan. Tignan nyo yung mga na-impound doon sa LTO. Motor sira na, ibibenta pa ng 40,000, ba't hindi ka lang bumili ng bago? Dapat kayahin yung sa Indonesia kasi mismong sa Senado pa, narinig mo na. Sinabi na mismo ng mga senador, hindi ka ba nahihiya? Pera ng taong bayan yan. So, ibig sabihin, pera natin yun, pwede nating ransakin, pwede nating agawin, pwede nating sunugin. Bakit? Pera natin yan, binaboy nila tayo eh. Pag umasa tayo dyan sa mga senador, kakampihan lang yan eh. Tapos, tatakot-takutin ka, didilatan ka ng mata, kaya yung isang kontraktor, yumuyuko, hindi mabigkas-bigkas yung Bulacan. Di ba? Hindi mabigkas-bigkas yung Bulacan, nakayuko lang ganyan. Kasi bakit? Pag dumilat siya, nandun si GIL eh. Nandoon si si Boy Dila eh. Kaya tignan nyo sa Indonesia, i-search nyo ngayon, Indonesian politics, niransak yung bahay, nilusob. Kinuha yung mga mamahaling gamit na galing sa pera ng taong bayan. Walang kwenta yan. Makulong yan. Mababawi ba natin yan? Diyos ko, ipipress mo yung asset, ipipress mo yung mga ari-arian. Sino makikinabang yan? Okay lang kung tirhan ng buong Pilipinas yan. Magkasya ba tayo dyan sa bahay ni Diskaya na nagkakahalaga ng 666 million? Ilang Pilipino tayo? 120 million tayo mahigit.
Magkasya ba tayo dyan? Yeah? Pag ibalik natin yung presidential tawag dan, yung PCGG, ba yun? PCGG ba yun, mga kababayan? Hindi ko lang sure kung may mangyari, parang wala naman. Yung nga mga alahas ni Imelda na nakumpiskate nila, hindi nga natin alam saan na napunta ngayon eh. Yung anti-corruption, yung PCGG ba yun? Hindi ko nga alam eh. Kung saan na napunta yung mga alahas na confiscate nila eh. Sunod. Mga kababayan. Eto na. Nawala, 'di ba? Ito yung sunod.